Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Hindi tayo nagkatipon-tipon bilang isang pamayanan. Dala natin ang ating mga pasasalamat at papuri sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na ating natanggap mula sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na patron na si San Nicolas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan kung tayo marapat sa pagdiriwang ng banal na pag-aalim na naglulot ng kapatawaran ng Life Father. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Mother ni Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahit taasan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin sa iyong talagyan, at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ayon kay Propeta Sirach, ang dalangin ng mga mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at umaabot patungo sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatangi sinuman. Hindi siya kumikiling kaniluman laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaaway. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y akal na nakaaabot sa
sa langit. Ang dalangin ng mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawa ng katarungan sa nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawa ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos sumatawag ay Kanyang iniligtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Dukhang sa Diyos sumatawag ay Kanyang iniligtas. Nililipon niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng wala. Agad dinirinig daing ng matuwid, ililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos sumatawag ay Kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi lumibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas. Sa napakukupko, siya'y lumilinaw. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Sa paghalap niya sa kamatayan, ipuputong kay Pablo ang isang korona bilang hantungan ng lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang araw ng korona ng pagtatalumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang buko ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabi sa muli niyang pagbarito. Walang sumama sa akin ang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinaglubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang may pahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang mga. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya napatawad tayo.
Sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papurilis kayo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking umanig sa templo upang manalangin. Ang isa ay Parisiyo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Parisiyo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga nangunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Magdalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng kapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi, Father. So, tayo ay muli ikatipon-tipon sa ikasyam na araw ng ating misa nobinaryo, at ito ay bahagi ng ating paghahanda ng ating mga sarili sa pagsalubong natin sa kapistahan ng ating mahal na patron. Habang nagtitipon tayo sa gabing ito, ang ating mga puso ay puno ng pananabik para sa nalalapit nating kapistahan. Ang tema ng ating buong pagdiriwang ng ating piyesta, pag-asa at pananampalataya, ang bukal tungo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng patnubay ni San Judas Tadeo. Ito ay lubos na sumasalamin sa ating mga pagbasa sa gabi ito. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Sera. Ito ay nagpapaalaala sa atin na ang Diyos ay isang makatarungan at walang kinikilingang hukom. Nakikinig siya sa panalangin ng mga nagdadalamhati at hindi pinabaliwala ang pagsusumamo ng mga ulila o mga balo. Ito ay isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa para sa ating lahat, lalo na sa mga nagkaramdam ng pagiging api o being marginalized or being forgotten. Masakit po ang karanasan ng isang kinakalimutan na lang, as if you do not exist. Pero tinitiyak sa atin na nakikita ng Diyos ang ating mga paghihirap, naririnig ang ating mga panalangin, at sa huli ay bibigay siya ng hustisya sa ating buhay. At ang ating salmong tugunan sumasalamin sa damdamin ito. We cannot
naririnig ng Panginoon ang daing ng mga lukha. Kapag tayo ay nadurog sa Espiritu, ang Panginoon ay malapit. Kapag tayo ay nabibigatan ng kalungkutan, iniligtas niya tayo. Ito ang di natitinag na pananampalataya na kinakatawan ni San Judas. Isang pananampalataya na nagtitiwala sa pagmamahal ng presensya ng Diyos kahit sa pinakamadilim na panahon. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, narinig natin ang mga salita ng isang lalaki malapit nang matapos ang kanyang paglalakbay sa lupa. Binagid ni San Pablo ang pagkipaglaban sa mabuting laban, pagtatapos ng tagbuhan at pagpapanatili ng pananampalataya. Inaabangan niya ang kuruna ng katwiran, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga nananabik sa pagpapakita ni Kristo. Hinahamon tayo ng mga pagbasa nito na suriin din ang ating sariling buhay. Tayo ba ay nakipaglaban sa mabuting laban? O ano pa ang ipinaglalaban natin sa ating buhay? Nanatili ba tayong tapat sa ating pananampalataya kahit na ito ay mahirap? Ang halimbawa ni San Pablo ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magtiyaga dahil alam natin gantimpalaan tayo pagdating sa huli. Sa wakas, sa pagbasa ng ating banal na Ebanghelyo mula kay San Lucas, makikita natin ang talinghaga ng Parisiyo at ng maniningil ng buwes or the tax collector. The Pharisee and the tax collector. Ang Parisiyo na may tiwala sa kanyang sariling katwiran ay pinagmalaki ang kanyang mabubuting gawa. Sabi niya sa Panginoon, Lord, tingnan mo itong katabi ko. Siya ay mandarambong. So sabi niya, hindi ako katulad ng iba na inaapi, o siguro kung sa ngayon, sasabihin niya na hindi ako katulad ng mga kontraktor na maraming mga ghost projects. Sinasabi ni Jesus sa atin na ang maniningil ng buwis, hindi ang Parisiyo ang umuwing matuwid. Dito itinuturo sa atin ng talinghagang na kailangan nating magpakumbaba at ang katapatan ng ating relasyon sa Diyos. Hindi sapat na sundin natin ang mga ritual at nagbibigay tayo sa simbahan o nagsisimba tayo linggo-linggo. Importante para sa Diyos ay ang pagpakumbaba. Dapat tayong lumapit sa Diyos na may nagsisising puso, a contrite heart, at tayo ay kinikilala ang ating pangailangan para sa kanyang kapatawaran at biyaya. So, what's the difference between the Pharisee and the tax collector? So, dahil sa kwento, mayabang po ang Parisiyo. Pero tingin niya sa sarili, wala na siyang kulang, hindi na niya kailangan ng patawad ng Diyos dahil marami na siyang nagawa. But the tax collector, hindi na siya makatingin sa langit dahil sa hiya. Naamin niya na siya ay isang makasalanan. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon na mas umuwi pinalulugan ng Diyos ang maniningil ng buwis dahil sa kanyang pag-amin, pagkilala ng kanyang mga kasalanan at paghingi ng kapatawaran. Ngayon, paano natin maugnay ang mga pagbasa ito sa ating tema
ang pag-asa, pananampalataya, at pagkakaisa sa pamagitan ni San Judas. Si San Judas, alam natin, ang patron ng mga kaso ng kawalan ng pag-asa. Wika nga, siya ang tagpuhan ng mga wala ng pag-asa. Yung mga hopeless na. Yung ilang taon nang nagdarasal na magkaroon ng boyfriend o girlfriend. No? So, kahit ilang taon na yan o mukhang lalampas ka na sa kalendaryo, wala pa rin asawa, pupunta ka kay San Judas. O wala kang trabaho, may sakit. So, siya ang santo ng tagpuhan ng mga hopeless. Hopeless ba kayo? Siyempre, hindi, no? Pero ang sinasabi sa atin na may pag-asa. May pag-asa tayo sa ating pananampalataya at example natin si San Judas. Kaya, mga kapatid, si San Judas ang patron ng mga kaso ng kawalan ng pag-asa, isang makapangyarihang tagapamagitan para sa mga nakaramdam ng pagkawala o pag-abandona o pagkalito. Ipinaalala niya sa atin na kahit na tila nawala ang lahat, ang pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos ay hindi nawala. Ito ay nanatili. Tulad ng maniningil ng buwis, maaari nating lapitan si San Judas ng may pagpakumbaba. Inihiling ang kanyang mga panalangin at nagtitiwala sa kanyang makapangyarihang pamamagitan. Si San Judas, sa pamamagitan ng kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon kay Kristo, ay nagbibigay inspirasyon sa atin na umasa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ginagabayan niya tayo tungo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na tayong lahat ay mga anak ng Diyos, magkakapatid kay Kristo na pinag-isa ng ating ibinabahaging pananampalataya at ng ating karaniwang pangailangan para sa biyaya ng Diyos. Habang ipinagpatuloy natin ang banal na misa, pagnilayan natin ang mga pagbasa nito at hayaang palalimin nito ang ating pananampalataya, palagasin ang ating pag-asa at magbigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng may higit na pagkaisa sa isa't isa. Hilingin natin kay San Judas na mamagitan para sa atin upang mapuspos tayo ng biyaya at lakas ng kaloob na mas masunod natin si Kristo sa araw-araw ng ating buhay. At manalangin tayo para sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na yung mga nahihirapan, nakaranas ng krisis, ating mga kaibigan o mga kapamilya na nahihirapan dahil sa sakit o may mga hinaharap ng mga problema. Ipanalangin natin sila sa pamamagitan ni San Judas. Mga kapatid, tayo pa itumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Magdalena, pinagpakasakit kay Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaon sa pinaroroonan ng mga yumaon, nang may ikatlong araw na buhay na mag-ulit, umakyat sa langit, naluluklos sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang kabilito at uukos sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinanumbalik mo kami muli-muli sa iyong piling, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong Espiritu. Tulungan mo kami maging mabuting kinatawan ng iyong pagpapatawad, pakikinig at kaligtasan. Manalangin tayo, Diyos ng awat katarungan, tingin mo kami. Diyos ng awat katarungan, tingin mo kami. Maging mapagmatyag nawa kami iyong simbahan laban sa kasalanan. Gawin mo kaming laging tapat sa iyo sa aming bawat salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, tingin mo kami. Liwanagan mo ang mga lingkod bayan sa iyong katotohanan upang ang kanilang bawat gawain kaisipan ay manatili sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, tingin mo kami. Alalayan mo at payawungin ang lahat ng misyonero at kami rin mga natitipon ngayon upang ganap kami makapaglingkod sa iyong kaharian ngayong ginugunita namin ang World Mission Sunday. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, tingin mo kami. Tanggapin mo ang aming mga kapatid na yumaong sa iyong kalwalhatian sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, tingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, tingin mo kami. Diyos namin Ama, sa iyong awa at katarungan, hindi ka napagod na kami mahalin sa kabila ng paulit-ulit naming pagtalikod sa iyo. Tulungan mo kami maging katulad mo sa aming paglalakbay dito sa mundong ito, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon at manunubos. Amen.
nating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pangalain sa iyong mga kamay, sa kabarihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng ulan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong kadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalahan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ita sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinatan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ang pasalamatan. Ama naming magpangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan loob kami iyong pinunugod upang iyong itampok sa kadakilaan ng ubos. Kahit ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay tulikan. Kaya ang iyong mga minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami naguguni sa iyong kadakilaan. Dapat kang purihin at tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Nawa, ito ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nagmuto sa pagdiwang ang misteryo ito. Noong gabi ipinagkanulo siya, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya pinamahal matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis ng kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo ng buhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Pagmuli natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanamigkan, kaya bilang pasasalamat, ngayon amin inialay sa iyo ang buhay at banal na pag-aayos ito. Tumayan mo ang mga handog nito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasugdo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at ilog ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa ni Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan wa niya kami magamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ng mga Uling Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng banal, mga santo, lalo na si San Judas, na aming inaasahan lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog nito ng aming pagkipagkasalo sa iyo ay magbumanawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leo at ang aming obispo na si Diaz at ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling simbahan. Digin mo ang mga kahilingan ng iyong ungkan na ngayon dinigin mo sa iyong harapan. Amang mawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaliwanagan ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundo ito na nagtatagay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kalingingang walang mali sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa hanggang. Sa tulong ni Jesus na ating Panginoon, tumawag tayo sa ating dakilang Ama. Oh
kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabihan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasalanan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayin mo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus, siya kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo mga ninayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita na lamang ay gagawin na.
Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pagkikinahang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantan ay siya namin makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Umupo muna po ang lahat para sa ating pagkakas. Bukas na po ang ating misa kapistahan para sa ating patron sa alas 10 ng umaga. Wala po tayong misa sa alas 8 ng umaga sa St. at alas 9:30 sa CCC. Ngunit mayroon po tayong misa sa alas 6 ng gabi sa St. Samantala, ang ating misa para sa araw ng kapistahan sa ating patron sa Lourdes Caldero ay sa Martes, October 28 sa alas 7 ng umaga. Ang prosesyon po ng ating patron ay sa alas 4 ng hapon, kasama ang mga imahe ng ating mga kawan. Kasunod nito ay ang ating munting Fiesta Salo-Salo. Magbibigay po ng mga kandila ang devoto ng San Lourdes Caldero. Para sa mga batang maisumali sa ating Parade of Saints Trick or Treat Special ng ating simbahan ay magpalista lamang po sa kawan leaders o kay Sister Beth Vicente. Ito po ay sa alas 4 ng hapon at ang assembly ay sa alas 3 ng hapon. Bukas po ang ating simbahan sa mga nais magbigay o mamahagi ng mga candies o goodies para sa mga bata. Inasasalamatin din po natin ang ating mass offerers na yung misa ay ang devoto ng Nazareno at ang adorers of Jesus. Dahil din po inasasalamatan natin si Very Reverend Father Rico Ponce mula sa Order ng Carmelites na namuno sa ating misa ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong lahat sa pagkataon na kapag-iwan ng ilang misa, pinagpagkanda ng ating sarili sa kapastahan ng ating mga patron. At ako ay nagpapasalamat din po sa ating Alice Priest, si Father Rem, at ang assistant Alice Priest, si Father Sabi. So, thank you sa akin. Tumayo na po ang Sumainyo ang Panginoon. at tumayo na rin. Yung po kayo at hindi natin ang pagpapalay ng Diyos. Ama namin mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buhat sa langit ng iyong sambayanan, at pamanatiin mo sumunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Ialay na natin ang banal na misa, kumain kayong taglay at kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Great Saint Jude in heaven's glory, patron of all hopeless souls, in our trials be our refuge, help us in our present wounds, ever praying, interceding, consolation
of God, magnificent, hear thy cry and supplica. Amen.